ngayon, Power Rangers, for example, Power Rangers. Kumbaga, pangalan sila, kumbaga, ano yun? Or hindi, ano pala yun? Medyo general pala yun. For example, BTS, no? Grupo yan, pangalan ng grupo yan. Okay? Ganon din po yung 12 apostles. Now, si Pablo ay hindi siya kabilang sa 12 apostles, pero siya ay may katulad na pagka-apostol, katulad ng 12 apostles. Okay? Now, hindi ko po alam kung ano yung magiging application natin dito, pero maybe soon, kapag nakaharap po kayo ng mga tao na sinasabi na si Pablo ay hindi apostol, pwede nyo po itong gawing reference. Okay? But, ang focus po natin ngayon ay hindi po doon. Now, sa tagpong ito, pinagaling po ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo ang isang lalaking lumpo, meron po tayong dalawang bagay na makikita sa pangyayaring ito. Una, ang katotohanan po ng sinabi sa chapter 14 verse 3. Ano bang sinabi sa chapter 14 verse 3? Kaya't nanatili sila sa mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. So this is one proof na totoo po ang sinabi sa chapter 14 verse 3. Totoo ang patotoo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kababalaghan at mga tanda. And this is one of the example, ang pagpapagaling ng isang lalaking lumpo mula pa man sa kanyang kapanganakan. But again, hindi po yun ang magiging focus natin for this morning, but yung pangalawang pinapakita ng pangyayaring ito. Bakit po? Dahil po sa nangyaring ito, makikita natin ngayon kung gaano po kasama ang tao. Kasi nga po, ma-highlight ngayon ng isang kasalanan na makikita natin sa ating pagpapatuloy at yun po ay ang idolatry. Or, sa Tagalog, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Now, ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan or ang idolatry ay nangyayari po dahil sa dalawang dahilan. Una is the ignorance ng katotohanan ng Panginoon. Pag sinabi nating ignorance, ang walang pagkakaalam sa katotohanan ng Diyos. And pangalawa is negligence. Or ibig sabihin, ang alam mo na ang patungkol sa Diyos pero binabaliwala mo iyon. So, ignorance and negligence sa katotohanan. Now, tingnan natin kung paano yun nangyari sa tagpong ito. Tingnan natin yung verse 11. Nang makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, pinagaling nga po, di ba, nila Pablo. Nung nakita yun ng mga tao doon sa Iconia, ito po nangyari, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay bumaba sa atin sa anyo ng mga tao. So yun yung naging response ng mga tao. Nagsigawan sila sa wikang Lycaonia. Okay? At maaari po na hindi po ito naiintindihan nila Pablo. Kaya kung makikita nyo dyan sa verse 11, wala pong naging response sila Pablo. Kailan lang po tumugon sila Pablo? Makikita natin yan sa verse 13. Nung nakita na nila na yung mga tao ay titipon-tipon na at nagsisimula na sigurong magkatay ng hayop upang maghandog or mag-alay. Doon lang na-realize nila Pablo na, uy, anong ginagawa ng mga tao? Kumbaga, naging late yung reaction nila kasi nga po, ang mga tao ay nagsigawan sa wikang Lycaonia at hindi yun naiintindihan nila Pablo. Now, ano yung sinabi ng mga taga-Iconia? Ang mga Diyos ay bumaba. Now, bakit ito nasabi nila? Now, meron po kasing kwento, at itong kwento na to ay, kumbaga, legend or folklore, or ano ba yun sa Tagalog? Parang kwento na mula pa man sa mga ninuno, parang ganon. At marami tayong ganon din, di ba? Sabi nga nila, di ba yung ganon? So, ito din ay ganon. Mula po sa legend, bumisita daw si Zeus at si Hermes. Kilala niyo ba si Zeus at si Hermes? Si Zeus at si Hermes po ay mga Diyos-Diyosan or yung tinatawag na pantheon god ng mga Romans. Okay? So, marami po kasing Diyos ang mga taga-Roma. Itong dalawang ito ay kabilang doon. Okay? Bumisita daw si Zeus at si Hermes
Pero nung pagbisita daw nila, wala daw nagpatuloy sa kanila. Pero merong mag-asawa, natatanging mag-asawa ang nagpatuloy kay Zeus at Hermes, si Philemon at yung kanyang asawa. Now, hindi po to si Philemon doon dito sa Bible, hindi po. Iba po tong Philemon na ito. Okay? Pinatuloy. And ang nangyari po, pinatay lahat ng tao at ang natira labang si Philemon at ang kanyang asawa. Kaya, ang nangyari po dito, nang sila ay nagsabi na ang mga Diyos ay bumaba, ayaw na po nilang maulit yung nangyari doon sa legend or sa kwento nila. Kaya, ganito na lamang kanilang naging reaksyon na, uy, bumaba ang Diyos sa atin, dali-dali tayo, sambahin natin, mag-alay tayo. Kaya ganun po ang naging reaction nila. Now, bago ako magpatuloy sa verse 12, meron lang po akong babanggitin patungkol dito. Ito po ay isang warning sa atin na maging maingat din po tayo sa mga sabi-sabi or legend na meron tayong mga Pilipino. Or, sa mas kilala pa na salita, yung mga superstitious belief na meron tayo. Okay? Bakit? Mag-ingat po tayo sa mga salitang wala namang mawawala kung gagawin natin. Sino po yung mga nakapagsalita na ng ganon? Wala namang mawawala kung gagawin natin yan. Lahat tayo nagawa na yon, di po ba? Kasi nga, dahil sa mga sabi-sabi. Tama? Now, be careful on that. Maging maingat tayo. Bakit po? Kasi ang mga ganitong pag-iisip ay una, tinatanggi ang soberanya ng Panginoon. Okay? Yung mga superstitious belief, huwag kang magganto kasi gaganyan ka. Okay? Ganito dapat gawin mo para maging ganito ka. And ngayon, Kristiyano na, minsan, nahuhulog pa rin tayo sa ganon. Di ba? Kaya sinasabi natin, siguro wala namang masama, hindi naman harmful ito eh. Gawin na lang natin, wala namang mawawala. But actually, yan ay delikado at yan ay kasalanan. Dahil iyan ay pagtanggi sa soberanya ng Panginoon. Bakit po? Dahil nakatuon tayo sa swerte or yung mga ritual na sinasabi na dapat nating gawin. At hindi po tayo nakatuon sa kontrol ng Diyos. At alam niyo po ba, sabi po sa Proverbs 16:33, ang pagsasapalaran ay hinahagis sa kandungan, ngunit mula sa Panginoon ang buong kapasyahan. Now, medyo sa Tagalog, hindi niyo siguro appreciate yung Proverbs 16:33. Pero sa English version, ang sinabi po dyan, yung pag-cast ng lots. Alam niyo yun, yung parang, sino na dito yung, sige, mag-decide ka. Punta ka dito or ano, hindi ko alam eh. Sige, toss the coin na lang. Sino bang gumawa nun? Parang ganon, di ba? Hindi mo alam, wala kang kasiguradahan sa mangyayari. Pero alam niyo po ba, kahit po nasa ganyan na walang kasiguraduhan, sabi sa Proverbs 16:33, ang buong pagpapasya ay mula sa Panginoon. So, pinapakita po ngayon dito na hindi po nangyayari ang mga bagay dahil sa ginawa mo to or dahil ito yung sinabi sa atin na dapat nating gawin. But lagi niyong tandaan ng lahat nangyayari ay kapasyahan po ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa paniniwala sa mga superstitious belief na yan or sa mga pag-iisip na wala namang mawawala kung gagawin natin yan. Believe na ang Panginoon po ang soberanya sa lahat. At pangalawa, bakit kailangan tayo mag-ingat mula sa ganon? Dahil ito po ay paglabag ng unang kautusan. Ano ba yung unang kautusan? Thou shalt not have other gods before me. 'Di ba? No? At alam niyo po ba, kahit na harmless yung pag-iisip na wala namang masama kung gagawin natin yun, yun po ay paglabag sa unang kautusan. Bakit? Paano naging Diyos yung ganon? Kasi nga nakasalalay yung mangyayari sa buhay mo doon sa sinasabi na ito ang dapat mong gawin para hindi ka maging ganyan. Naintindihan niyo po ba? For example, yung mga pagsasalita na ang natatandaan ko, ewan ko kung tama yun, yung huwag kang magwawalis kapag may patay sa bahay kasi baka, ikaw na susunod or baka mawala yung blessing, mga ganon-ganon. So, that is actually idolatry. Tinatanggal natin sa Diyos ang kanyang pagka-Diyos at nakasalalay sa pagwawalis mo o hindi pagwawalis. You see, it is harmless in sa pagtingin, pero that is harmful actually
for us. Pangatlong dahilan, binababa nito ang pagiging sapat ng kasulatan. No? Binababa niyon yung sufficiency ng salita ng Diyos. Bakit? Ang superstitious belief po ay wala po sa kasulatan. At ito ay walang kabuluhang pandaraya na binanggit ni Pablo sa Colossians 2:8. Sabi niya nga, kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. And superstitious belief or yung mga sabi-sabi is actually part ng walang kabuluhang pandaraya. And we must be careful on that. And pang-apat, bakit kailangan natin iwasan yung mga ganon? Kasi ito po ay magdudulot ng pagkalito. Pagkalito. Bakit? Kasi po, pag ginagawa natin yun, nagpo-promote po tayo ng mga unbiblical na mga actions. And kapag nakita kayo ng isang tao na nakarinig ng ebanghelyo, magtataka siya, bakit? Pwede ba yun? So be careful on that kasi hindi tayo magiging magandang patutuo sa mga tao na mananampalataya pa lamang sa ating Panginoon. So, ang mga taga-Ikonya is actually nahulog sa ganitong kasalanan. Okay? Naniwala sila sa mga sabi-sabi at ano na nila yun? Kumbaga matagal na nila yun na pinangahawakan na legend. At yun ay kanilang, tingnan nyo, naging tugon nila. Diba? And alam natin na dumaan din po tayo sa ganong kaisipan. And so ngayon ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na maging maingat na sa mga ganong bagay. So, magpatuloy tayo. Ano nangyari? Verse 12. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes si Pablo sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Now, bakit po tinawag si Pablo na Hermes? Well, nandyan na po yung dahilan sa verse 12, pero bigyan ko lang po kayo ng karagdagang impormasyon. Ito pong si Hermes at si Zeus ay kabilang po sa mga tinatawag na Olympian gods. So sabi ko nga po kanina, marami pong Diyos ang mga taga-Roma. And so, yung maraming Diyos nila, may group pa yan. Yung major group nila is tinatawag na Olympian gods. And si Zeus at si Hermes ay kabilang doon. And sa Olympian gods, si Hermes po ang primary messenger nila. And dito, si Pablo po ang nagsasalita. Kaya ang tinawag na Hermes ay si Pablo. Okay? Now, let's continue in verse 13. Ang pari ni Zeus na ang templo ay nasa harap ng lungsod ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghandog kasama ng napakaraming tao. Now, ibig po nilang maghandog. Bakit po nila gusto maghandog? Gaya nga ng sabi ko kanina, ayaw na po nilang maulit yung nangyari sa kanila na sinabi nila, yung story nila, yung legend na meron sila. But, ang isa sa reason bakit gusto nilang maghandog kala Pablo at kay Bernabe dahil inakala po nila na si Pablo at si Bernabe ay mga Diyos. Okay? Inakala nila na si Bernabe at Pablo ay mga Diyos. At ito po yung problema. Inakala nilang Diyos sila Pablo at Bernabe dahil po mali ang pagkakaalam nila or pagkakakilala nila patungkol sa Diyos. That's one reason. Okay? And naniniwala sila sa maraming Diyos. At hindi nila alam or tinatanggihan nila na mayroon lamang iisang Diyos. Kaya po ganon ang kanilang naging reaksyon. Now, gaya nga po ng sabi ko kanina, ang mali o walang pagkilala sa Panginoon ay magdudulot ng maling pagsamba o pagsamba sa mga maling tao or maling bagay o mga bagay na hindi karapat-dapat sambahin. So, ignorance or negligence of the truth leads to idolatry. Kaya, makikita natin dito, kung wala at may maling pananaw ng Diyos, ay magdudulot ng maling pagsamba sa Diyos. At ito ay dapat nating talikuran at iwasan. At paano dapat tayo tumugon sa mga ganong pangyayari?
kung meron pong nangyayaring idolatry. Tingnan natin kung paano ang naging tugon nila Pablo dito. Tingnan natin sa verse 14. Ngunit, nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw. Now, yung pagpunit po ng damit ay pagpapakita po ng mga Hudyo. Kung babalikan natin ang mga Hudyo, ito po ay pagpapakita ng pagkamuhi, pagkatakot, at pagtutol sa paglalapastangan or blasphemy. Now, if you remember, meron pong account si Matthew in chapter 26 verse 65 nang tinanong yung nililitis na po ang Panginoong Hesus. Sinabi ng pinakapunong pari sa Panginoong Hesus, ikaw ba ang anak ng Diyos? At sabi ng ating Panginoong Hesus, ang tugod niya, siya ay uupo sa kanan ng kapangyarihan. At dahil doon, pinunit ng punong pari yung kanyang damit. Kasi nga, iniisip niya na nilalapastangan ng Panginoong Hesus ang pangalan ng ating Diyos. So, it's an expression ng mga Hudyo sa pagkamuhi, sa blasphemy. Now, ganito din po dapat natin kamuhian ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganito din po dapat ang ating maging tugon sa paglalapastangan or, yun nga po, idolatry na tinatawag. Dahil po, kinakamuhian ito ng ating Ama, gayon din dapat ang ating pagkamuhi doon bilang mga anak ng Diyos. At huwag po natin itong babaliwalain, bagkus dapat po natin itong labanan. Ang pagkamuhi din dito ay bunga po ng pagbubuhay muli at tunay na pagsisisi. So once meron kang pagkamuhi sa paglalapastangan, actually, yan po ay bunga ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. Why? Kasi nga po ang pagsisisi ay pagbabago ng ating mga isipan. And you know what? Idolatry is ang kasalanan po. Ang idolatry ay kasalanan, di po ba? Ang idolatry ay kasalanan, pero ang kasalanan din pala or ang paggawa ng iba't ibang kasalanan ay idolatry. Nakikita niyo po yun? Idolatry is a sin, pero ang sin din ay idolatry. Why? Papakita ko po yan mamaya, pero let me read to you some of the quotes from Puritans and Reformers. Sabi ni John Owen, patayin mo ang kasalanan o ito ang papatay sa iyo. So pinapakita nito, dapat kinakamuhian talaga natin yung kasalanan na expression ng idolatry. At sabi ni Thomas Watson, hanggat hindi mapait ang kasalanan, hindi magiging matamis si Kristo. No? So kung babalik ta rin, hanggat matamis ang kasalanan, mapait sa atin si Kristo. So ganun po ba tayo? No? And sabi din ni Jeremiah Burrow, ang isang Kristiyano ay hindi kailanman bibitaw sa kanyang pagkumuhi sa kasalanan, gaya ng hindi niya bibitawan ang kanyang pagmamahal kay Kristo. So, once mahal mo ang Panginoong Diyos, kabalikat noon ang pagkamuhi mo sa kasalanan. Hindi pwedeng sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero mahal mo din ang kasalanan. Hindi po yun pwede. And lastly, John Calvin, sabi niya, hindi mararamdaman ng tao ang seryosong takot sa Diyos maliban kung una niyang isaalang-alang na siya, na ang Diyos, ay hukom na handang magparusa sa mga kasalanan. Anong ibig sabihin po dito ni John Calvin? Ibig sabihin po, hanggat hindi natin naunawaan ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan, ay hindi rin po tayo magkakaroon ng seryosong pagkatakot sa Diyos. So our reaction must be hatred towards sin. And kung titingnan natin sa verse 15, hihimay-himayin natin yung verse 15 at tingnan niyo po kung ano nang sinabi ni Pablo. Sabi niya, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? At yung expression na yan ay pagpapakita na or nagpapahiwatig na mali po ang ginagawa ng mga taga-Ikonya.
Kaya sabi ni Pablo, bakit nyo ginagawa ito? And another reason, sabi niya, kami mga tao rin na gaya ninyo. At nalalaman natin sa salita ng Diyos na hindi dapat sambahin ang mga nilikha. Hindi ang tao, hindi ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Bagkus, ang manlilikha ang nararapat lang na sambahin. Kaya sabi ni Pablo, mga tao lang din kami katulad ninyo. So kung i-emphasize ko pa, bakit nyo kami sinasamba? And nagpatuloy siya, nagdadala kami ng magandang balita sa inyo. Anong pinapakita dito ni Pablo? Pinapakita niya na sila lamang ay ginagamit or instrumento or pamamaraan ng Diyos. No? Sila ay mga instrumento ng Panginoon. Pero let me go on some footnote dito. Isa po sa nature ng tao natin, dahil nga nandun pa rin yung makasalanang katawan natin. At isa po sa nature noon ay ang pagbibigay ng mas malaking halaga sa ginagamit kesa sa gumagamit. And I think popular kayo sa salitang mas pinapahalaga ng tao yung blessing kaysa sa nagbibigay ng pagpapala. Narinig nyo na yan? Well, actually, that is true sa atin. At yan din po ay makikita natin sa history, sa kasaysayan ng mababasa natin sa Biblia. Naalala nyo po ba yung ahas na tanso? Sino nakaalala nito? Yung ahas na tanso. Yung naging ahas. Hindi po. Yung ano po, yung dahil po sa rebellion ng mga Israelita, nung nasa ilang pa sila, ay marami po mga ahas and then yung mga natutuklaw na mamatay. Pero sa biyaya ng Diyos, pinagawa ng Diyos si Moses ng tanso na ahas at kung sino man ang titingin doon sa tansong ahas na yun ay gagaling. Tatandaan niyo yun? Tandaan niyo yun? Okay? So, alam niyo po ba na yung tansong iyon ay sinamba ng mga Israelita? No? Babasahin ko po sa inyo 2 Kings chapter 18 verse 4. Sabi doon, kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mahaligi. So ang nangyayari po dito is nagkakaroon ng reformation kasi yung story dito yung mga hari, yung iba't ibang hari. Reformation ang nangyayari dito. Pero tingnan niyo po yung isa sa mga bagay na winasak nila. Ulitin ko po, kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang sagradong poste, kanyang pinagpuputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises. Sapagkat hanggang sa mga araw na iyon, ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Nehustan. So you see? Imbes na ang Diyos ang kanilang sambahin, ano yung sinamba nila? Yung ahas na tanso. And even in the New Testament, nangyari din po yan. Yung mga, even yung kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, kung nabasa nyo na po yan sa Old Testament, yan po yung daladala nila nung wala pang templo ang mga Israelita. Kasi wala pang templo ang mga Israelita. And alam nyo po ba, yung binasa natin kanina sa Old Testament reading natin, yun po ang naging kalakasan ng mga Israelita. Di ba kung matatandaan nyo, binasa kanina sa 1 Samuel chapter 4, basahin ko lang po yung verse 3 doon. Sabi doon, nang ang mga kawal ay dumating sa kampo, sinabi ng matatanda ng Israel, sabi nila, bakit pinatalo tayo ngayon ng Panginoon sa harapan ng mga Filisteo? Sabi nila, bakit tayo pinatalo? And tingnan nyo anong naging solusyon nila. Dalhin natin dito ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa Shiloh upang siya ay makasama natin at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Okay? And ano nangyari? Verse 10, ang mga Filisteo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kanya-kanyang tahanan. Nagkaroon ng malaking patayan sapagkat ang nabuwal sa Israel ay ilan? 30,000 kawal. Ilan yan? 30,000? No? 30,000 patay. And verse 11, ang kaban ng Diyos ay nakuha.
at ang dalawang anak ni Eli, sina Hophni at Phinehas, ay napatay. Ano nangyari dito? So makikita nyo dito na ang mga Hudyo or mga Israelita ay nakasalalay ang kanilang pag-asa dun sa kaban ng tipan, hindi sa Diyos. So you see, pinapakita kahit sa kasaysayan, ito ay natural na nangyayari sa mga tao. No? At ganun din tayo minsan. O baka most of the time. No? Baka po yung mga reading na meron tayong devotional. No? Maging maingat po tayo na masabi natin na yun yung nagpapabago sa atin. No, lagi niyong tandaan, instrumento lang po yun. Ang Diyos po ang nagpapabago. Minsan, di ba, ito, nakikita ko to sa iba, no? Yung malaki na pagpapahalaga sa mga pastor. Well, respect is needed. Kailangan yan ibigay sa mga pastor, pero hindi po ang pagsamba sa kanila na nakasalalay yung maturity ng tao doon sa mga pastor. So, let us be careful on that. Huwag po tayong mahulog sa ganitong kasalanan. Yan po ay idolatry. Now, nagpatuloy po si Pablo. Sinabi niya, upang mula sa, sabi niya, nagdadala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito, sabi niya, ano yung mga walang kabuluhang bagay na ito? Yun po, yung ginawa nila na pagsamba kala Pablo at Bernabe, sinabi ni Pablo, walang kabuluhan yan. Actually, dyan kayo nililigtas ng Panginoon. No? And sabi niya, mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito, ay bumaling kayo sa Diyos na buhay. Bumaling kayo sa Diyos na buhay. Ito po ang dapat mangyari sa kanila at sa atin. Na tayo ay bumaling sa Diyos na buhay. Now, tanging karapat-dapat po na siya lang ang sambahin. Bakit? Siya po ay buhay. And napakaganda na napag-aaralan natin sa atin London Baptist Confession of Faith Chapter 2. Kung natatandaan niyo po yung pinakaunang parte ng pag-aaral natin doon. Ano yung unang part ng natutunan natin doon? Nalala niyo? Na ang Diyos ay hindi siya nilikha, but siya ay may sariling pag-iral. At alam niyo po ba anong kahalagahan na ang Diyos ay may sariling pag-iral? Ibig sabihin, sa Kanya po nagmula ang ating pag-iral. Nandyan ka, you existed because God is self-existent. Ibig sabihin, kaya sinabi ni Pablo, siya ang Diyos na buhay. Bakit? Dahil ang buhay ay nagmumula sa Kanya. Parang pinapakita ni Pablo, kayo ay may buhay dahil ang Diyos ay buhay. At siya lang ang dapat ninyong sambahin. Kaya inihahayag sa inyo magandang balita upang mula sa mga walang kabuluhang mga bagay na yan ay bumaling kayo sa Diyos na buhay. At ang katotohanan ito, na siya lang ang nag-iisa at tunay na Diyos ay sapat na mga kapatid. Na dahilan upang siya lamang ang ating sambahin at paglingkuran. Now, I know na alam nyo po na ang Diyos ang nag-iisang Diyos. Pero my prayer is maunawaan natin ito. Gaya nga ng sabi ko kagabi, nung nag-aaral tayo sa book study. May mga bagay na alam natin yung terms. May mga salita na nauunawaan natin, pero hindi natin lubusang naiintindihan. At hindi siya lubusang nagiging totoo sa atin. Now, hindi ko po talaga ito mai-express in words. Pero my prayer is makita natin na ang salita na ang katotohanan na ang Diyos ay buhay, ay magbibigay sa atin ng sapat na dahilan upang siya lamang ang ating sambahin at paglingkuran.
And I pray na mag-grasp nyo yun. Kasi without grasping it, kung hindi nyo yun talaga lubusang makuha, lalabas kayo dito na parang wala lang nangyari. Patuloy kayong mamumuhay sa kung ano ang paraan na ginagawa ninyo. Wala pong magbabago sa atin. Hindi po tayo tutugon ng may labis na pagkatakot at pagrespeto sa Diyos. At walang magbabago sa ating buhay. We will just do the same thing. Kung ano yung routine na ginagawa natin sa araw-araw na lumipas. So it's a good thing that you know. Pero ang pinakakailangan natin is yung understanding ng bagay na katotohanan na yun. Mga kapatid, wala na pong ibang dahilan upang sambahin ang Diyos. But yung katotohanan na siya ang nag-iisa at tunay at buhay na Diyos ay sapat na upang sambahin niyo siya. Kaya nga sabi ni Thomas Watson, dapat tayong magtiwala sa Diyos kahit ang kanyang probidensya ay tila salungat sa kanyang mga pangako. At dapat natin siyang sambahin dahil siya ay Diyos. And dagdag pa ni Stephen Charnock, ang ateismo po ang paglingkuran ang Diyos na parang siya ay nangangailangan sa atin. Ngunit tunay na pagsamba ang paglingkuran siya dahil siya ay Diyos. And dagdag pa ni Richard Baxter, ang dahilan kung bakit dapat nating katakutan at paglingkuran ng Diyos ay hindi lamang dahil sa mga biyayang ating natatanggap, kundi dahil siya ang Panginoon. And again, ulitin ko po, alam niyo po yun. At alam kong nasasabi niyo yun. Pero hanggat hindi ito magkakatotoo sa ating mga buhay, gaya ng sabi ko, lalabas lang tayo sa bahay panambahan na to na walang nangyari. Pero if you grasp that, makuha niyo yun na siya ay Diyos, may magbabago sa atin. May magbabago sa ating pag-iisip at may magbabago sa kung paano natin ipinapamuhay yung buhay at araw-araw na ibinigay sa atin ng Diyos. At gagawa kayo ng mga paraan na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon ninyo. Pero kung walang tunay na pag-unawa sa katotohanan na yon, ulitin ko po, walang mangyayari. And siya kailangan natin ang banal na Espiritu na paliwanagin yun sa atin. And hindi lang po ang mga tao na yon na nagsabi, but even the Word of God, Deuteronomy 6:4, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. There's only one God. May iisa lamang po na Diyos. Kaya paano? Siguro sasabihin ng ibang tao, paano nila sasambahin? Kung babalik tayo sa story, paano sasambahin ng mga hintilang Diyos hindi naman nila alam at hindi naman nila kilala ang Diyos? Actually, Pastor Ryle, ngayon lang nila nalaman ang patungkol sa Diyos. Now, tingnan po natin kung anong sinabi ni Pablo, verse 16. Noong nakaraang mga panahon, ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Now, ito pong nakaraang panahon na sinasabi dito ni Pablo is mababasa po ninyo yan sa chapter 17 verse 30 at binigyan po ito ng kahulugan ni Pablo. Chapter 17 verse 30. Ito daw ay ang mga panahon ng kahangalan. No? Itong unang panahon na sinasabi ni Pablo ay mga panahon ng kahangalan. Okay? Bakit? Kasi hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Now, sasabihin niyo, tingnan niyo, pinabayaan ng Diyos yung mga hentil. Ang mga Hudyo lamang ang nakakaalam. Ang mga Hudyo lamang ang pinakitaan ng Diyos. Ang mga Hudyo lamang ang binigyan ng kautusan. So, paano mag-e-expect kayo na sambahin ng mga hentil ang Diyos?
Hinayaan nga sila. Even yung time na yon ay sinabi ni Pablo, panahon ng kahangalan. Unfair ba yon? Unfair ba ang Panginoon? Naipakita ko po sa inyo na hindi po naging unfair ang Panginoon. Bakit? Dahil unang-una, hindi po obligado ang Diyos na ipakita ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Hindi po obligado ang Diyos. Sa katunayan po, no? Let's repent. Baguhin natin yung pag-iisip natin. Hindi po pagiging unfair na hindi po, sa unang panahon, na hindi po pinaalam ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang kautusan sa mga hentil. Alam niyo po ba na ang paghahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa iilan, okay, at hindi sa lahat, ay actually pagpapakita ng habag. Hindi po ng kawalan ng hustisya. Yung revelation ng Panginoon sa Israel, or revelation ng Panginoon sa iilan lang sa atin, ay actually pagpapakita ng habag. Now, pakinggan niyo po ang Romans 9:15-16. Sabi dito, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Now, sa unang pakikinig, ang sigurong maiisip ninyo, kung sino lang yung ililigtas ng Diyos, yun yung kinahabagan niya. But actually, itong verse na ito ay nagpapakita sa atin na yung pagpapakilala ng Diyos sa iilan is pagpapakita ng habag ng Diyos. It's mercy. Kasi nga, hindi po obligado ang Diyos na ipakita ang kanyang sarili sa atin. So, nung kinaawaan ng Diyos ang iilan, pinakita ng Diyos ang kanyang habag. Hindi po yun walang kahustisyahan, but yun ay pagpapakita ng habag ng Diyos. And pangalawang dahilan, bakit hindi po naging unfair? Sapagkat po ang general revelation ay sapat na. Sapat na ang general revelation upang malaman ng lahat ng tao na may iisang Diyos. Gaya nga po ng sinabi ni Pablo in Romans chapter 1, verse 19-20. Basahin ko po para sa inyo. Romans 1:19-20. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. So, naging unfair ang Panginoon? Actually, no. God revealed Himself sa lahat ng tao, sa pamagitan ng lahat ng kanyang mga ginawa. At even nagpatuloy si Pablo sa Romans 2:14-15, sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ng kanilang budhi, yung konsensya, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. And what does it mean? Sinabi ng mga tao, nasolve na natin yung kanina, hindi pinakita ng Diyos ang kanyang sarili. General revelation ay enough. And ngayon naman, yung pangalawa, hindi nila alam yung kautusan. Actually, ang moral law ng Diyos ay natural na nasa bawat isa. Hudyo ka man o hentil, bawat isa, alam natin yung moral law ng Panginoon. At yun po yung binanggit ni Pablo sa chapter 2 ng Romans. So, hindi po naging unfair ang Diyos. Pangatlo, makikita natin yan sa verse 17. Tingnan natin verse 17. Gayunman, ay hindi niya hinayaan na mawalan siya ng saksi. Di ba? Verse 16, hinayaan sila.
Pero verse 17, gayon man, hindi hinayaan ng Panginoon na mawalan siya ng saksi. At ano yung saksi niya? Sa paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti na yon? Nagbigay siya sa inyo, sabi ni Pablo sa mga taga-Ikonya, nagbigay siya sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon. At pinuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. Ano ibig sabihin ni Pablo dito? Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi lamang po sa mga Hudyo, bagkus pati sa mga Hintil, inihayag niya yung kanyang sarili. Sa anong paraan? Sa lahat ng kagalakan na natamo ng mga Hintil. Yung enjoyment nila ng rain, ng pagtubo ng kanilang mga tinanim, yung masaganang pagkain nila, yung mga hayop na kinakain nila, yun po ay ano? Yun po ang paggawa ng kabutihan ng Diyos sa kanila. Na naging saksi na ang Diyos ay nandyan at siya ay tunay. So unfair si Lord? Hindi. At kanina nabanggit ko yung general revelation at kayo kung matatandaan nyo yung chapter 1 ng London Baptist Confession of Faith, naunawaan nyo na to. Ngayon naman, dadako ko sa special revelation. Ano yung special revelation? Yung pagpapakita, pagbibigay kaalaman ng Diyos sa kanyang sarili sa iilang tao. At alam niyo po ba, ang special revelation po sa Israel. No, kasi nga, pwedeng sabihin bakit Israel lang nakakaalam? Alam niyo po ba na ang special revelation sa Israel ay hindi po pagpapakita ng kawalan ng hustisya, bagkus pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Why? Bakit? Kasi ang purpose po, bakit inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa Israel ay upang gawin ng Panginoon ang kanyang plano ng pagliligtas. At alam natin na ang pagliligtas na yon ay para po sa lahat ng tao. Now, kapag sinabi ko pong lahat ng tao, hindi po lahat ng individual, but sa lahat ng tao, hindi lang ang mga Hudyo, bagkus sa lahat ng bawat salita, bawat kulay, at bawat tribo. So yung special revelation ng Panginoon sa Israel is actually grace. Kasi dun niya gagawin yung pinangako niyang pagliligtas. So is God unfair dahil ang Israel ang kanyang tinatawag na chosen people? No. Hindi po naging unfair si God doon, but actually pinakita niya yung pag-ibig niya. Kasi doon niya ginawa ang kanyang pagliligtas. Let us change our mindset. Naisipin natin unfair si Lord kasi ganito, ganyan. No. Actually, yun ay pag-ibig. At hindi po naging unfair si Lord kung sa Hudyo niya lang pinakita muna. Kasi ngayon, alam na natin, dati, no, kung babalik tayo sa time na to, hindi po naging unfair si Lord doon. Why? Dahil ang ulitin ko po, hindi po naging unfair ang Panginoon dahil hindi niya pinaalam ang kautusan sa mga hentil. Why? Dahil ang kaligtasan ay sa biyaya at hindi sa kautusan. It is never on the law na maliligtas ang isang tao. But ang kaligtasan ay sa biyaya. Kaya hindi po naging kawalan or hindi naging kawawa ang mga hentil dahil hindi nila alam ang kautusan ng Diyos. Hindi. Kasi hindi naman sila maliligtas doon. Hindi po sa kaalaman ng Mosaic Law. No? Bagkus, pareho po na ang Hudyo at ang hentil ay nangangailangan ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo at hindi po sa kautusan. And number 5, bakit hindi unfair ang Lord? Kasi ihahayag ng Panginoon ang hustisya. Basahin ko po sa inyo Romans 2:12. Romans 2:12. Okay, wala akong copy. Dito na lang. Anong sabi diyan sa Romans chapter 2, verse 12? Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng
walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hatulan. So, meron bang unfair treatment? Wala. Ihayag ng Diyos ang kanyang paghuhukom. Alam mo man ang kautusan o hindi. And lastly, bakit hindi po unfair ang Panginoon? Dahil ang biyaya po ay para rin sa mga hentil. Ephesians 2:13 to 14. Nawala na ako. Wait lang po. Ephesians 2:13 to 14. Sabi diyan, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo, sinong kinakausap dito ni Pablo? Mga hentil. Kayo, na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Sino yung dalawa na yon? Ang Hudyo at hentil. At sa pamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. You see? Kasama ang mga hentil sa pagliligtas. So kailanman, hindi makatuwiran ng ating Panginoon. At actually, hindi po sa paghahayag ng Panginoon ng kanyang sarili sa lahat ang problema. Hindi po yun ang problema. Hindi po nakasalalay doon. Bagkos, ang problema po ay makikita natin sa verse 18. Maging sa pamagitan ng mga pananalitang ito ay bahagya na nilang napigil ang mga tao sa paghahandog sa kanila. Now, sa Tagalog, medyo hindi nyo makikita yung bigat ng verse 18. Pero kung babasahin nyo po sa ibang translation, actually, ang ibig sabihin po ng verse 18, sa kabila po ng ipinahayag ni Pablo, nagpatuloy pa rin sila na maghandog para sa kay Zeus at kay Hermes. Ano ang pinapakita nun? Ang problema po ay ang kasamaan ng tao na laging pipiliin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po yon sa Revelation. At mga kapatid, let me go on application sa ating pagtatapos. Totoo din po yan sa atin. Kahit na tayo po yung mga mananampalataya na. So makinig po kayo. Totoo din po ito sa atin. Ano yung problema? Bagamat sinabi na sa kanila, hinayag na ni Pablo ang katotohanan, nagpatuloy pa rin sila. Di po ba? And this is a warning sa atin. Bakit? Kasi nagiging totoo din ito sa atin. Kahit alam na natin ang katotohanan, at kahit anong paalala na sa atin, at kahit anong pangangaral na sa atin, may pagkakataon pa rin na pinipili pa rin natin ang maling bagay. At nakakalungkot na may narinig akong kanina na desisyon na inuna yung ibang bagay. But anyway, pag-pray na lang po natin. But anyway, you see, that's one example na kahit alam na natin ang tama at dapat gawin, may time na ginagawa pa rin natin yung maling bagay. At ang pagpili po sa kasalanan, ang pagpili po sa mga bagay na yun, alam niyo po ba, ay isang anyo ng idolatry. Kasi inisip natin siguro ng idolatry ay ano lang, no? Pagsamba lang sa mga ribulto, sa mga ano. Hindi po. Actually, any kind or any form of sin is idolatry. Any form of sin. Lahat ng kasalanan ay paglabag sa unang kautusan. Ano yung unang kautusan? Thou shall not have other gods before me. So ang kasalanan, bakit po? Dahil una, ang kasalanan ay pagtatanggi sa otoridad ng Diyos. Sin is actually rebellion against the authority of God. At ito ay pagre-rebelde laban sa Diyos. Why? Inuuna ang sarili. Sabi nga ni John Calvin, ang puso ng tao ay isang walang tigil na pabrika ng mga Diyos-Diyosan. Anumang bagay na inuuna ng puso
anumang bagay na inuuna natin, bukod sa Diyos, ay paglapastangan sa kanyang pagiging Diyos. Pangalawa, ang paggawa ng kasalanan is actually hindi tamang pagsamba sa Diyos. Alam niyo po ba anong buhay natin? Ano yung catechism? Number 1, what is the chief end of man? Ano yung, di ba nabanggit yun sa prayer meeting kanina? Ano yung pinakalayunin ng tao? 2, to glorify, luwalhatiin ang Diyos at i-enjoy ang pagpapala at ang Diyos mismo. At paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya? And ulitin ko po, ang paggawa ng kasalanan ay hindi tamang pagsamba sa Diyos. Sabi sa Colossians 3:5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. And nagbigay siya ng example, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman, na ito'y pagsamba sa mga Diyosan. You see? Yung mga kasalanan na nabanggit doon is actually pagsamba sa Diyos-Diyosan. So sa tuwing tayo ay pinipili ang mga bagay na mali, we are not worshiping God, but we are worshiping mga Diyos-Diyosan. And that is idolatry. And pangatlo, ang kasalanan ay idolatry dahil ito ay paghahanap ng kasiyahan na hindi mula sa Diyos. Bakit tayo gumagawa ng kasalanan? We enjoy. Tama? We find pleasure sa kasalanan. And that is idolatry. Kasi ang kasiyahan mo, ang kaligayahan mo ay hindi nagmumula sa Diyos. Sabi nga na Martin Luther, anuman ang kinakapitan at pinagkakatiwalaan ng puso, iyon ang tunay mong Diyos. Kung nasaan yung satisfaction mo, yun ang Diyos mo. Gala? Gala? Pakikiapid? Pagsisinungaling? Pagkikipagchismisan? Pagkikipag-away? Yun ba ang nagpapasaya sa'yo? Yan ang Diyos mo. Ang lahat ng ito na nabanggit ko kanina ay pagmamahal po sa sarili, sa halip na sa Diyos. Kaya nga po, di ba, ano pong utos sa atin? Ano po ang the first and the greatest commandment na tutugon sa unang utos, sa 10 kautosan? Ano yung una at greatest commandment? Matthew 22:37-38. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Why? Kasi ito ang tutugon sa unang kautusan na tayo ay dapat walang ibang Diyos. Nakita niyo na po yung connection ng dalawang iyon. So let us repent. Sa mga hindi pa nananampalataya, kayo po na nakarinig ng salita, ang lahat ng nilikha ay patunay na meron pong nag-iisang manlilikha. Tayo na mga nilikha ay lumabag at nararapat po na parusahan. At ang Diyos lamang na siyang naglikha, na siyang buhay na Diyos, ang tanging may kakayanang magligtas sa atin. At iyon ay sa pamagitan ng kanyang tanging anak na si Jesus. Kaya magsisi po kayo. Magsisi kayo hindi lamang sa kasalanan ninyo,
But magsisi kayo sa paglagay ng inyong pagtitiwala sa ibang paraan para sa inyong kaligtasan. Dahil meron lang iisang kaligtasan. At yun ay ang Diyos, Panginoong Hesukristo. Walang kaligtasan maliban kay Jesus, ang ipinangakong pagliligtas ng Diyos. At para naman po sa mga nananampalataya na, tinatawag tayo ng Panginoon na tumalikod sa pagkakasala na pagpapakita or anyo ng idolatry. Isipin po natin, ilista natin, at tumalikod tayo sa mga kasalanang ini-enjoy natin. Tumalikod po tayo sa pagmamatigas ng ulo natin gaya ng ginawa ng mga taga-Ikonya sa verse 18. Ngayon ay narinig po ninyo ang salita. Huwag niyo pong baliwalain. Tumugon tayo ng tama. No? Siya lang po ang dapat sambahin dahil siya lang po ang nag-iisang tunay na Diyos. At ang kahulugan po na siya lang ang dapat sambahin ay siya lang po ang dapat sundin. Dahil siya ang nag-iisa at tunay na Diyos at kaya siya lang ang karapat-dapat sundin. Gaya nga ng sinabi ni Juan, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. At kung mas papalawakin ko pa, lumayo na tayo sa bawat uri ng kasalanan na siyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At magagawa lang natin ito ng tama kung patuloy natin siyang kikilalanin sa kanyang salita. Bakit po? Dahil doon lamang nagmumula ang tamang pagkaalam at pagkakilala sa Diyos na siyang magdudulot ng tamang pagsamba at pagsunod at pag-iwas sa idolatry. Kasi ano pong sinabi kanina? Ang wala o ang maling pagkilala sa Diyos ay magdudulot ng maling pagsamba. So ano ang antidote doon? Ano yung gamot doon? Ang tamang pagkilala sa Diyos. At sabi nga sa salita in John 4:24 na binasa natin kanina, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu. You must be born again. Dapat buhay ka para makasamba ka sa tunay na Diyos. At yan ay gawa ng Diyos. At pagkatapos noon, anong kasunod? Ang bawat sumasamba ay kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. At ang katotohanan ay ang Panginoong Jesus. At ang katotohanan ay iniwan sa atin. Yon ang kanyang salita. So mga kapatid, let us repent. Unang-una, disiplina, patuloy na pag-aaral ng salita, at pagpapakumbaba, pagpapasakop na may pagsunod sa kanyang salita. Lagi niyo pong tandaan, ang bawat uri ng kasalanan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. You are not worshiping God whenever you decide na piliin ang kasalanan. Piliin ang sarili at piliin ang sariling kagustuhan. Be careful on that. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. At ito'y sapat na upang Ikaw ay sambahin. At Ikaw lang po ang karapat-dapat na sundin. Salamat sa iyong salita at pagbibigay ng pagsaway at pagtutuwid sa amin. Indeed, ang bawat uri ng kasalanan naming ginagawa ay paglabag sa iyong unang kautusan na dapat ay wala kaming ibang Diyos maliban sa iyo. Lord, pinagpapanalangin ko po ang kalakasan na pagkaloob mo sa bawat isa. Na mamuhay kami na laging pinipili ang iyong kalooban. Na siyang pagsamba namin sa iyo ayon sa katotohanan.
And I pray, Lord, na maunawaan namin ito ng lubusan, na hindi po kami aalis sa bahay panambahan na ito na kakalimutan ng iyong salita. Bagkus sabi mo nga, ng isang tao na siyang sumusunod sa iyo ay ang tao na intentional na nakikinig sa iyong salita at ipinapamuhay ito. And I pray and I claim ng bawat binuhay mo, bawat niligtas mo, ay mamumuhay ng tunay at sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ikaw po ang mapurihan at mabigyan ng kaluwalhatihan sa lahat ng ito. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.